Kung dati, batuta ang hawak, ngayon, limpak-limpak na pera na. Yan daw ang kwento ng pag-level up ng isang security guard na ngayon, bank teller na. ID, passbook at saka ATM niyo po, sir. Sige po. Sige, sir. Thank you po, sir. Para makilala ang nasa likod ng nakaka-good vibes na kwento na yan, dumayo ang Good News team sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Nakilala namin dito si Ricardo o mas kilala sa tawag na June. Nagtatrabaho siya bilang bank teller sa isang pribadong bangko. Nakikita ko kasi yung mga teller, parang magaan, parang ang saya. Sabi ko, pangarap ko sanang maging teller. Sa unang tingin, aakalain mong matagal ng staff sa bangko si June. Pero ang hindi alam ng marami, kasing kapal ng nahahawakan niyang pera ang mga pinagdaanan niya bago ma-achieve ang pangarap na trabaho. 21 years old daw siya nung una niyang pasukan ang pagse-secure. Yung Dipolog, malapit naman sa Dumaguete, so doon, nagpa-assign ako dito sa Dipolog. Pero hindi raw biro ang ganitong trabaho. Maghapon o magdamag, 8 oras na nakatayo si June at nagbabantay. Bukod dito, aminado si June sa peligrong kaakibat ng kanyang trabaho. Maraming mga hold-upper kasi bangko prone talaga sa mga hold-up. Nang inaakalang walang pag-asang makalipat sa ibang trabaho, isang oportunidad ang nagbukas para kay June. Noong 2018, laking pasasalamat ni June na ang kanyang bangkong pinagtatrabahuan nagbibigay ng scholarship para sa mga nais mag-aral. May email na dumating sa branch, in-offer sa amin, scholarship ng mga security personnel. Sabi ko sa bank officer na, sige ma'am, mag-i-enroll ako. Kaya naman si June, hindi na pinalagpas ang pagkakataon. Sa edad na 27, pinagsabay ang pag-aaral ng computer science at ang pagiging security guard. So, sa kontrata namin, kailangan nag-aaral ka at nagsisecurity guard pa rin. Mahirap talaga pagsabayin ang pag-aaral at saka trabaho. Nung mga panahong yun, nakaramdam din daw ng panliliit sa sarili si June. Pag may weekdays ako na night class, dyan ako nahihirapan. Minsan nalilit ako. Buti na lang mabait yung instructor ko. Pero para sa pangarap na maging isang bank teller, kinarir ni June ang pagsusunog ng kilay. At makalipas na nga ang 5 taon, sa edad na 32, nagtapos si June sa pag-aaral. Sobrang saya po kasi siyempre sa aming magkakapatid ako lang yung nakatapos. Nakaka-proud din po. Kahit nakapagtapos na sa pag-aaral, hindi agad-agad nakamit ni June ang pangarap na trabaho. Hindi lang kasi ang pagiging security guard ang naging career niya. Nakapasok ako sa isang motorcycle dealer. Inassign ako sa sales. Mga 2 years din ako doon. Habang nagtatrabaho bilang isang motorcycle dealer, si June nakatanggap na ulit ng good news. Nung nalaman ko, may hiring na lalaki na teller sa Dipolog branch. Nagpasa ako ng resume at saka may initial interview sa branch. Makalipas ang 12 taong pagtatrabaho sa bangko bilang isang security guard, si June, opisyal na ang naging bank teller. Hey, sir. Hey, sir. Good morning. Withdraw po ako, sir. Yes, sir. Saan branch po ito, sir? Sa Dipolog po, sir. Sa Dipolog. May ATM po ba kayo? Meron Passbook? po, sir. Sige, pagpahingin na lang po. Ito po, sir. Kung dati, ilang oras siyang nakatayo sa bangko, ngayon, eto at may sarili na siyang pwesto. Nakaupo at katransaksyon ang kanilang mga kliyente. Ang mga kasamahan na nga niya sa trabaho, hanga sa kanyang dedikasyon. Isa siya sa mga pioneer na posting guards dito. Nakikita namin na masipag siya, matyaga, at he is so willing to learn new things as a seller and as a banker now. Full-fledged banker na ang ating kapuso. Hindi lang ang pagiging banker ang pinagkakaabalahan ni June ngayon. After duty kasi sa bangko, ang pagiging asawa at ama naman ang kinakareer niya. Lahat daw ng pagsisikap sa trabaho
alay niya sa pamilya. Support lang po ako, ma'am. Noon, sabi niya na gusto niya mag-aral, makatapos para sa amin. At ngayon, natupad na po. Sobrang blessed po na natanggumpayan na po niya na makagraduate po at nakapasok sa banker po. Being honest ka. Kasi kapag honest ka, marami talagang tutulong sa'yo. Kailangan mo rin maging humble. Yun, kailangan magpakatotoo. Hindi lahat nabibigyan ng ikalawang pag-asa sa buhay. Kaya kapag nagbukas ang oportunidad, samahan lang ng pagsisikap at tiyak, makakamit ang pangarap.